Jo- John, buhay ka? Oh, bakit gulat na gulat ka yata? Hindi ba dapat masaya kang makita ako? Dahil magkakasama na tayong muli. Masaya naman. Hindi ko lang inaasahan na babalik ka. Pasensya ka na kung nagulat ako ha. Ang laki kasi ng pinagbago ng itsura mo eh. At saka may patalim ka pang dala. Kung maaari, bitawan mo na yan. Tama na ang pagkukunwari! Akala mo maluloko mo pa ako? Alam kong kayo ng kalaguyo mo ang may pakana na patayin ako. Kaso nga lang, hindi kayo nagtagumpay. Kaya sisingilin ko kayo sa mga atraso niyo sa akin. Lahat ibinigay ko para sa inyo. Ngunit nagawa niyo pa rin akong traidorin. Nagpakasasa kayo sa mga pinaghirapan ko. Ngayong nakabalik na ako, kukunin ko ang lahat ng aking pagmamay-ari. Ipalalasap ko sa inyo ang lahat ng hirap na ipinaranas niyo sa akin. Tingnan mo ang aking mukha, Dave. Kayo ang may kagagawan nito. John, ilayo mo yung patalim sa mukha ko. Hindi magandang biro yan. Hindi naman ako nagbibiro eh. Sisirain ko rin ang mukha mo. Mas maganda kung dudukutin ko ang iyong mga mata. Wag! Aray! Ah! Napahinto sa gasolinahan ang kotse ni Madam Trinidad na minamaneho ng driver nitong si Isidro. Malayo pa lamang inatatalaw niya na ang dalagita na madalas na naglilinis ng kanyang sasakyan tuwing napapagawi siya roon. Pinagbusan niya ito ng bintana at binati siya nito bitbit ang basahan. Magandang umaga po, ma'am. Gusto niyo po bang linisin ko ulit ang salamin ng sasakyan niyo? Maalikabok na po. Oh, nag-iisa ka lang yata. Nasa lang kasama mo? Ayun po, hindi raw makakilos. Gutom na raw po kasi siya eh. Hindi pa ba kayo nakakain? Mag-aalas 12 na. Isang pirasong pandesal lang po kasi ang almusal namin. Hindi pa po kasi nakabenta ng kalakal. Oh, heto. May sandwich ako rito. Sa inyo na. Matagal ko na rin kayo nakikita sa lugar na to eh. Hindi ba kayo nag-aaral? Hindi na po, ma'am. Patay na po kasi ang mga magulang ko. Tsaka si Nancy, umalis sa kanilang bahay dahil madalas na sinasaktan siya ng kanyang amain at tiyang. Eh saan naman kayo nakatirang dalawa? Kahit saan po. Malapad naman po ang kalsada eh. Ay, Diyos ko. Napakadelikado sa inyo matulog sa lansangan. Tawagin mo ang kaibigan mo. Sumama kayo sa akin. Doon na muna kayo manuluyan sa bahay ko habang wala kayong matitirhan. Talaga po, ma'am? Pwede po kaming maging katulong ni Nancy. Maglilinis po kami ng bahay niyo, paglalaba, at kahit ano pong ipag-uutos niyo susundin namin. O siya, tawagin mo na yung kaibigan mo para makakain na kayo at sumama sa akin. Sige po. Maraming salamat po talaga, ma'am. Gagawin po namin ang makakaya namin para masuklian ang kabutihan nyo. Sandali lang po tatawagin ko lang ang pinsan ko. Maluhaluhang tinatanong ni Madam Trinidad si Joan habang tumatakbo palayo. Labis ang awa niya sa dalawang dalagita dahil sa hirap ng sitwasyon ng mga ito. Sumagi pa sa kanyang isipan na maaaring mapahamak ang magpinsan mula sa masasamang tao na mananamantala sa pagiging inosente nila. 4 na taon na siyang byuda at wala silang anak ng namayapa niyang asawa na si Senyor Roberto. Kaya't naisipan niyang patuloyin na lamang sina Nancy at Joan sa kanyang mansyon. Nancy! Nancy, bumangon ka na! Pinapatawag tayo ni ma'am. Bibigyan ba niya tayo ng pera? Gutom na talaga ako. Hindi. Pero isasama raw niya tayo sa bahay niya. Kahit na maglinis tayo ng bahay niya at maglabay, ayos na yun. Talaga? Totoo ba yan? Oo, kaya halika na. Baka mamaya magbago pa ang isip nun. May dala ka bang pagkain? Nandidilim na talaga ang paningin ko sa sobrang gutom, Joan. Itong sandwich. Bumangon ka na dyan Baka mabagot na yun sa kahihintay sa atin at iwan pa tayo. Sige, tayo na. Magiging mayaman na tayo at makakakain na rin ng masarap. Hindi pwedeng tatamad-tamad tayo ron
Dapat maging masipag at magpakabait tayo para matuwa naman si ma'am sa atin. Oo na, puro ka pangaral dyan. Hindi ka ba napapagod sa paulit-ulit na pagsasabi sa akin ang dapat gawin? Gutom na nga ako, ang ingay mo pa. Baka kasi magiging pasaway ka na naman eh. Kaya pinapalayas tayo ng mga taong kumukupkup sa atin. Kasi hindi mo mapigilan na manguha ng di sayo. Magpapakabait na nga eh. Inirapan pa ni Nancy ang pinsan bago lumakad patungo sa sasakyan ni Madam Trinidad. Patalon-talon pa ito nang pagbuksan siya ng ginang at pinapasok sa kotse. Sumunod na pumasok si Joanna na napamangha sa lamig ng aircon sa loob ng sasakyan. Simula ngayon, hindi na kayo matutulog sa lansangan. Napakadelikado para sa inyo ang mamalagi sa kalye. Marami pa namang mapagsamantalang tao. Ibig sabihin sa bahay niyo na kami titira? Ang laki siguro ng bahay niyo, ma'am, no? Hindi naman masyado, sakto lang. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Masipag po kami ni Joanne. Basta libre pong pagkain ay ayos na po sa amin. Ang kulit mong bata ka. Ano nga bang pangalan mo? Nakalimutan ko kasi. Nancy po, ma'am. Ah, Nancy. Huwag kang mag-alala. Makakakain na kayo ni Joanne ng maayos at hindi na kayo magugutom pang muli. Salamat naman po kung ganon. Hindi na po kami magkakalkal sa basurahan para maghanap ng pagpag. Madalas po kasi sumasakit ang tiyan namin dahil panis na po ang pagkain na nakukuha namin eh. Kaso nga lang, kailangan naming pagtiisan yun kasi wala naman po kaming pambili ng maayos na pagkain. Basta mabait kayo, welcome kayo sa bahay ko. Manirahan kayo hanggat gusto nyo. Basta ayoko ng pasaway at nangunguhan ng gamit na hindi nagpapaalam, ha? Masusunod po yan, ma'am. Mabait po kami ni Joanne. Mami na lang ang itawag nyo sa akin. Tutal parang nanay nyo na rin naman ako eh. Totoo po ba? Sige po, ma'am. Mami. Ayan ang gandang pakinggan. Huwag na kayong mahiya mga bata ha. Tahimik na napangiti lamang si Joanna habang kumakain ng sandwich. Umiiral ang pagiging madaldal ni Nancy kapag kaharap ang mga tao na maaari niyang mahingan ng pera. Binilhan sila ng damit ng ginang at pinakain sa fast food. Pagdating nila sa mansyon, humanga ang dalawa sa laki ng bahay. Nakakabingi ang katahimikan sa loob ng mansyon. Sinalubong sila ng katulong na si Mimi na asawa ni Mang Isidro. Simula ngayon dito na kayo titira. Ihahatid kayo ni Mimi sa inyong silid para makapaglinis na kayo ng katawan. Wow! Ang laki po ng bahay niyo, ma'am. Parang simbahan. Oo nga po. Tsaka nakakatakot hawakan ng mga gamit. Baka mabasag. Nakakatuwa talaga kayong mga bata. O siya, sumunod na kayo kay Mimi para maituro na niya ang silid nyo. Naging masipag ang magpinsan sa pagtatrabaho sa mansyon. Tinutulungan nila si Mimi sa paglilinis at paglalaba. Bagamat paminsan ay umiiral ang katamaran ni Nancy sapagkat madalas siyang nahuhuli ni Joanne na natutulog katabi ng mga labahin. Upang hindi mapagalitan ay siya nang gumagawa noon imbis na ang pinsan. Pinag-aral sila ni Madam Trinidad at itinuring na anak. Batid ng ginang na may pagkapasaway si Nancy dahil madalas itong nakikipag-away sa mga kaklase nito. Salungat kay Joanna na pursigido sa pag-aaral at nangunguna sa klase. Lumipas sa mga taon at nakilala ng ginang ang ugali ng dalawang ampon. Parehong mahal niya mga ito, ngunit paminsan-minsan ay nagiging sakit ng kanyang ulo si Nancy. 8:00 na, hindi pa nakakauwi si Nancy. Alam mo ba, Iha, kung saan pumunta ang pinsan mong yon? Hindi po, Mi. Hindi rin siya sumasagot kahit kanina ko pa tinatawagan. Patay ang linya ng cellphone. Napapadalas ang pag-uwi niya ng gabi Kahapon 9:00 na umuwi. Hindi na yun oras ng uwian ng mga estudyante Magpahinga na po kayo, Mi. Ako na po ang maghihintay sa kanya. Kung ganyan ang ugali ni Nancy,
Hindi talaga maaasahan sa negosyo ang batang yon. Kahit hindi niya sabihin sa akin ng totoo, alam kong nagbubulakbol siya. Dahil may nakapagsabi sa akin na nakita siya sa isang bar nung isang linggo. Kasama ng mga barkada niya. Kaya ikaw, Joanne, huwag mong tularan si Nancy ha. Walang patutunguhan ng buhay niyo kung malululong kayo sa bisyo. Opo, Mi. Sasabihan ko po siya pagdating niya. Hindi pa man nakakapasok sa kanyang silid si Madam Trinidad ay dumating na si Nancy. Nalalanghap nito ang amoy alak na hininga ng dalaga. Uminom ka na naman. Di ba sabi ko na sa'yo na iwasan mo na ang pag-inom ng alak? Ilang beses na kitang pinaalalahanan na walang patutunguhan ng buhay mo kapag inuna mo ang bisyo at barkada. Tapusin mo ang pag-aaral. Sa gayon ay meron kang maayos na kinabukasan. Mi, konti lang naman yung ininom ko. Kaarawan kasi ng kaklase ko eh. Nakakahiya naman pong hindi ako sasama sa kanila. Ang nakakaya kung saan-saan ka gumagala. Kababae mong tao, ginagabi ka sa pag-uwi kasama ang mga barkada mo. Kahit hindi ka magsabi ng totoo sa akin, alam ko kung saan ka pumupunta. Matulog na po kayo, Mi. Makakasama sa'yo magalit. Hindi ka na po bumabata. Matanda ka na kaya ingatan mo yung puso mo. Nancy, ang bibig mo ah. Huwag mong bastusin si Mommy ng ganyan. Lasing ka na kaya matulog ka na lang. Mi, hayaan niyo na po siya. Ako na ang kakausap sa kanya. Diyan na nga kayo. Konting inom lang, galit na agad. Ang aga pa o wala pang 12:00. Ang OA niyo sa kahigpitan. Sinamahan na lamang ni Joanne ang ginang sa silid nito. Napapadalas na ang paninikip ng dibdib ni Madam Trinidad dahil may sakit ito sa puso. Nagpa-check up na rin ito sa doktor at may gamot na iniinom. Bukod pa rin nalaman na may fatty liver ang ginanga kaya't hindi na ito pwedeng magpagod. Dahilan na kay Joanne niya binili ng negosyo na pagawaan ng mga sardinas at ilang store na pagmamayari nito. Makakasama po sa inyo ang magalit, Mi. Huwag niyo nang isipin si Nancy. Ikaw na muna ang bahala sa negosyo natin ha. Hindi talaga maaasahan ng babaeng yan eh. Imbes na tumulong sa atin, puro pagbubulakbol ang inaatupag. Matanda na ako, Joanne. At sa'yo ko ipapaubaya ang negosyo na pinaghirapan namin mag-asawa. Ayoko namang mapabayaan na lang yon at ipagkatiwala kahit kanino. Huwag po kayong mag-alala, Mi. 1 taon na lang makakagraduate na ako sa aking kurso na business management. Makakapag-focus na rin ako sa negosyo. Pinapangako ko sa inyo na gagawin ko ang lahat ng best ko para maging proud po kayo sa akin. Mahal na mahal ko po kayo, Mi. Mahal ko kayong dalawa ni Nancy. Kaya madalas ko siyang napagsasabihan. Sana ang mindset niya katulad ng sayo. Ilang beses nang nagpabalik-balik sa kolehiyo, nasa sekundarya pa rin. Matututo rin po siya. Kapag may kailangan po kayo, tawagin niyo lang po ako ha. O sige na, magpahinga ka na rin anak. Napabuntong hininga na lamang si Madam Trinidad habang tinatanaw ang papalabas na si Joanna. Magkaduguman ng 2 ampon, ngunit magkaiba ang ugali ng mga ito. Naging matigas ang ulo ni Nancy at naging palasagot na rin ito sa kanya. Hindi kagaya ni Joanna na masunurin, masipag sa pag-aaral at tumutulong sa pamamalakad sa negosyo. Buti gising ka pa. Kumain ka na ba? Alam mo, Joanne, kung gusto mo akong pangaralan, pwede ba ipagpabukas mo na? Nakakarindi na kasi ang boses mo eh. Paulit-ulit na lang. Isa pa, mas matanda ako ng 2 taon sa'yo kaya hindi ko na kailangan pakinggan ng mga magic words mo, no? Yun na nga 2 taon kang mas matanda sa akin. Kaya dapat, ikaw ang mas responsable at nakakaalam ng tama at mali. Mahiya ka naman, Nancy. Kinupkup na nga tayo at pinaaral ni Mommy Trinidad kahit na hindi niya tayo kaano-ano Dapat nating suklian ang lahat ng ginawa niyang kabutihan sa atin. Alam mo, Joanne, hindi ako santa kagaya mo. Wala namang masama na mag-aliw pa minsan-minsan. Ang boring kaya dito sa bahay, lalo na hindi ko pinangarap na tumira sa kumbento, no? Alam mo, Nancy, sumusobra ka na talaga ha.
Yan na ba ang natututunan mo sa iyong mga barkada, ha? Alalahanin mo, kinupkup tayo ni Mami Trinidad para pag-aralin. Para mapabuti ang kinabukasan natin at hindi tayo pag-alagala sa lansangan. Baka gusto mong pulutin uli sa kalye kung patuloy kang ganyan, ha? Para mo din malaman, Joanne, bida-bida ka. Ikaw na lang ang palaging magaling, matalino at dapat tularan. E di ikaw na nagmamay-ari ng corona na perfect person. Matulog ka na nga, ang ingay-ingay mo eh. Ang sakin lang kasi, suklian natin ng mabuti ang lahat ng pagmamahal at sakripisyo ni Mami sa atin. Hindi yung sakit ng ulo ang ibibigay mo. Puro kalakwatsi. Tama na yung 1 o 2 beses na pinagtatakpan kita. Pero hindi pwedeng palagi na lang. E di isumbong mo. Palibhasa, umiiral na naman yung pagkasipsip mo. Tumahimik na lamang si Joanne na lumabas ng silid ng pinsana. Malaki ang pinagbago ng ugali ni Nancy mula nang mapasama sa kanyang mga barkada. Noon tamad lamang sa gawaing bahay. Ngunit kalaunan ay naging palaway at mainitin ang ulo kapag sinisita sa maling ginagawa nito. Nakapagtapos sa kolehiyo si Joanne sa kursong Business Management. Kaya't labis ang tuwa ni Madam Trinidad nang parangalan ng dalaga bilang cum laude. Bagamat nakaismid si Nancy nang marinig na pinagmamalaki na naman ng ginang sa mga amiga nito ang tagumpay ni Joanna. Nag-celebrate sila sa mansyon kasamang malalapit nilang mga kaibigan. O diba? Ikaw na talaga ang matalino girl at paborito. E di ikaw na ang pinagpala. Tigil-tigilan mo nga ako sa kagaganyan mo, ha? Kung inuna mo ang pag-aaral kaysa pagkakating classes, sana sabay tayong nakagraduate ngayon. Kaya pagbutihan mo ang pag-aaral mo para makagraduate ka na. Nakakatamad ng mag-aral eh, sasabog ng utak ko. Hindi pa pumapasok sa isip ko yung mga lessons. Palibhasa, alak ang palagi mong iniisip. Tse, paminsan-minsan na nga lang eh. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Ang swerte nga natin dahil nakilala natin si Mami eh. Dahil kung hindi, sigurado akong naghihirap pa rin tayo hanggang ngayon. Tama na nga yan, ipapakilala ko sa iyo mga kaibigan ko. Inimbitahan ko sila. Sayang naman ang handa kung wala namang gaanong tao. Ayan na sila, girl. Hi, girls. Siya ba yung pinsan mo, Nancy? Oo, siya nga pala, girl. Si Dave, kaibigan ko. Dave, si Joanne, pinsan ko. Nice to meet you, Joanne. Tama nga sinabi ni Nancy na matalino ka. Hindi lang yun. Maganda pa. Salamat. Kumain na kayo. Wala naman talaga akong bisita bukod sa 2 kong kaibigan eh. Paano ka makakabisita? Hindi ka naman friendly. Puro mga trabahador sa pagawaan ng sardinas sa mga nakakasalamuha mo. Kulang na nga lang, maging sirena ka na sa madalas mong nandun sa pabrika eh. Grabe ka naman. Okay na ako kahit sina Sheena at Lady lang ang kaibigan ko, no? Ang importante, totoo sila. Kesa naman marami, pero fake friends naman. Lumalabas na naman ang katarayan mo, Nancy, ha? Party to ng pinsan mo, kaya huwag mo namang awayin. Ganun lang talaga kami ng pinsan ko kung mag-usap. Para bang magsasabunutan, pero we love each other. Pakagatlabi pa nitong tinitigan ng matalim si Dave. Kaya't hindi naging komportable si Joanne sa tinginan ng dalawa. Minabuti niyang puntahan ang mga kaibigan. Naiwan ko na muna kayo, ha? Pupuntahan ko lang sina Lady at Sheena. Hindi na mga bata ang mga yun, kaya na nilang kumain. Tsaka ayaw mo bang makilala ng lubusan si Dave? Lalo na't wala ka pa talaga naging boyfriend, girl. Naku, mamaya, langawin ka na. Hindi ko pa priority ang mag-boyfriend, no? Ang dami ko pang mga plano sa buhay eh. Sinasabi mo lang yan dahil wala pang nanliligaw sa'yo. Itong si Dave, nasisiguro kung magugustuhan mo siya. Mabait at gwapo. Nako, Nancy. Kung pinagsawaan mo lang naman, wag na, no? Ang lagkit ng titigan nyo kani-kanina lang eh. Magkaibigan lang kami, no? Hindi siyang tipo kong lalaki. Mas bagay kayong dalawa. Muntik nang masamid habang umiinom ng juice si Dave nang marinig ang sinabi ni Nancy. Animoy pinagtutulakan siya nito kay Joanna na nooy halatang nahihiya na rin sa ginagawa ng pinsan. Ano ka ba, Nancy? Pwede bang tumigil ka na? Pinagtitingin na tayo ng mga bisita, oh. Hayaan mo sila. Iba naman ang agenda ni na Mami eh. Paminsan-minsan, lumandi ka rin kasi. Hindi yung palagi ka na lang seryoso. Di sana magmadre ka na lang kung ayaw mong ligawan. Lukarot ka talaga.
Maging ang kaibigan mo, nahihiya na rin sa pinaggagagawa mo eh. Hayaan mo siya, sanay na yan sa akin. Isa pa, mga walang yaya mga kaibigan ko, no? Ay, ewan ko sa'yo, Nancy. Tuluyan nang umalis si Joanne sa kinaroroonan ng pinsana sapagkat hindi na siya komportable sa panunukso nito sa kanya kay Dave. Natapos ang selebrasyon ng 10:00 ng gabi at nagsiuwian na rin ang mga bisita. Bagamat ang gabing yun ay simula ng pagpaparamdam ng binata kay Joanna hanggang sa araw-araw na itong bumibisita sa mansyon. Nahihiya may mas minabuti ng dalaga na kausapin na lamang ang binata. Dave, ikaw pala. Nakaalis na si Nancy eh. Pumasok na sa eskwela. Hindi naman siya ang pakay ko rito eh, kundi ikaw. Pwede ba kitang yayaing lumabas? Ha? Pasensya na. May pupuntahan pa kasi ako eh. May kailangan pa akong asikasuhin sa store. Ganun ba? Gusto mo, samahan na kita? Naku, hindi na. Kaya ko naman ng sarili ko eh. Isa pa, nandyan naman si Mang Isidro. Wala naman akong gagawin eh. Sa pagkakaalam ko, malayo ang store nyo rito. Bago ko makalimutan, ito palang bulaklak para sa'yo, Joanne. Salamat. Nag-abala ka pa talaga. Joanne, pwede ba kitang maging kaibigan? Nakakahiya man sabihin pero gusto kasi kitang makilala ng lubusan eh. Kung ano-ano siguro ang pinagkikwento ng pinsan ko sa'yo tungkol sa akin, oh. Pasensya ka na kagabi, ah. Baliw lang talaga si Nancy. Kaya kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig nun. Ako talaga nagkusa na puntahan ka. Kung pwede lang naman na maging kaibigan mo, hindi kita mamadaliin. Pero pwede bang sa ngayon, maging driver mo muna ako? Sige na nga. Ang kulit mo rin eh. Yun! Tara na! Ay teka, sabihan ko na lang si Mang Isidro para makapagpahinga na rin muna siya rito. Kinuha ni Dave ang cellphone sa kanyang bulsa nang marinig niyang tumutunog ito. Nakita niyang tumatawag si Nancy, kaya agad niya itong sinagot. Hello, Nancy. Nandito na ako sa bahay niyo. Sinundo ko na si Joanne. Mabuti't pumayag. Mabuti naman kung ganon. Sinabi ko nang marupok din yung pinsan ko eh. Mabait naman yan, kaya kilalanin mo ng lubusan. Gumala kayo para makuha mo ang loob niya. Hay nako, alam mo naman... Tayo na? Nasabihan ko na si Mang Isidro. O siya, aalis na kami. Mamaya ka na tumawag. Agad na pinatay ni Dave ang cellphone nang mapansin si Joanne na naroon sa kanyang likuran. Pangiti niyang hinarap ang dalaga at kinindatan pa niya ito. Sorry, may kausap ka pala. Tumawag ang pinsan mo. Siniguro talaga na nandito na ako. Ano pa ang sabi niya? Sasamahan kita at ipapasyal kung saan mo gusto. Alam mo, Joanne, mahal ka talaga ni Nancy. Binabalaan pa ako na ingatan daw kita. Malilintikan pa ako kung may mangyaring masama sa'yo. Tayo na nga. Tinanghali ako ng alis eh. Dahil pinainom ko pa si Mami ng gamot. Kumusta na pala siya? Ayun, ayos naman. Yun nga lang, pinagbawalan siya ng doktor na mapagod. Kaya hindi na siya pumupunta sa pabrika. Paminsan-minsan na lang siya bumibisita sa mga store namin. Kaya, eto, busy ako. Sa'yo na talaga pinagkatiwala ni Madam ang negosyo niyo, ha? Hindi lang naman sa akin eh. Pati na rin kay Nancy. Kaso nga lang, lukarit ang babaeng yan. Ayaw pumunta sa pabrika dahil tutubuan daw siya ng kaliskis dun. Paano ba naman kasi? Pinalilibutan siya ng sardinas dun. Nakakatawa ka rin palang kausap, Joanne. Akala ko seryosong tao ka eh. Hindi no. May kalokohan din namang nalalaman. Lalo na kung kaming mag-usap ni Nancy. Naku, parang nag-aaway palagi. Pero normal na sa aming dalawa yun. Mula pa pagkabata magkasama na kami. Kwento niya sa akin ang buhay niyo. Humanga nga ako sa inyong dalawa eh. Lalo na sa'yo, Joanne. Bakit naman? Dahil nag-aral ka ng husto at nakapagtapos. Hindi ka tulad ng pinsan mong yun. Puro lakwat siya. Ex-girlfriend siya ng pinsan ko. Kaso naging close kami noon pa man. Kahit naghiwalay sila, nanatili ang pagkakaibigan namin. Ganun ba? Hindi ko na maalala kung sinong boyfriend niya ang tinutukoy mo. Ang dami rin kasi niyang pinakilala sa akin eh.
Nakalimutan ko na nga ang mga itsura ng mga ex niya. Habang tinatahak nila ang daan patungo sa store, ay patuloy silang nag-uusap. Hanggang sa natagpuan ni Joanne ang sarili na hindi na naiilang kay Dave. Lumipas ang ilang linggo. Nagkamabutihan sina Dave at Joanne dahil sa madalas nilang pagsasama. Hanggang sa nanligaw ang binata sa dalaga at sinagot niya ito. Talaga bang sinasagot mo na ako, Joanne? Sampalin mo nga ako kung hindi ako nananaginip. Gusto mo yatang bawiin ko pa eh. Ay, hindi na. Basta mahal, pangako ko sa'yo na hindi kita sasaktan. Gawin mo na lang, wag puro salita. Action speaks louder than words, no? Kahit araw-araw ko pang pagsigawan na mahal kita. Gusto mo, umakyat pa ako sa tuktok ng puno at ipagsigawan yun eh. Loko-loko! Mula sa ikalawang palapag ng mansyon ay natatanaw ni Nancy ang masayang pag-uusap ni Joanne at Dave. Kaya't bumaba siya ng hagdan at nakisali sa dalawa. Biglang nahinto si Dave sa pagkipagkulitan kay Joanne nang mapansin ang papalapit na si Nancy. Oh, bakit parang ang saya niyo yata? Nancy, sinagot na kasi ako nitong pinsa mo eh. Salamat dahil ikaw naging tulay para magkalapit kami. Ganun ba? Di mabuti. Para naman hindi matigang yan sa Joanne. Luka-luka ka talaga. Anong matigang ka riyan? Napaka-dirty-minded mo. Oh, bakit? Diyan naman kayo papunta Isa pa, huwag ka ng pa-inosente effect, girl. Sa panahon ngayon, hindi na uso yan. Namiss ko ng mag-night out. Labas naman tayo, girl. Anong night out? Usapan natin, kapag nakagraduate ka na, ako mismo ang manlilibre sa'yo sa night out. Sa ngayon, mag-focus ka muna sa pag-aaral. Ang pag-aaral, hindi talaga para sa akin eh. Huminto na lang kaya ako. At ano naman ang gagawin mo, Aber? Ayaw mo nga ring magtrabaho sa pabrik dahil nalalansahan ka sa mga sardinas. Tapos kahit magbantay ng store, ang bilis mong mabagot. Natahimik na lamang si Nancy. Ilang sandali umalingaw-ngaw sa loob ng mansyon ng malakas na sigaw ng katulong na si Mimi na nagmumula sa silid ni Madam Trinidad. Kaya't dali-dali nilang tinungo yun upang tukuyin kung ano nangyayari. Sumambulat sa kanila ang umiiyak na katulong at nakahandusay na si Madam Trinidad. Hawak-hawak nito ang dibdib dahil inatake ito ng stroke. Dali-dali silang tumawag ng ambulansya dahil pangalawang pagkakataon ng na-stroke ang ginanga. Sa pagkakataong yun ay hindi na ito nakaligtas dahil pumutok na ang ugat nito sa utak. Halos gumuho ang mundo ni Joanne nang sabihin ng doktor na pumanaw na ang kinikilala nilang ina. Kaya napayakap na lamang siya kay Nancy na nooy umiiyak na rin. Nancy, wala na si Mommy. Paano na tayo ngayon? Hindi pwede to. Baka naman pwede pa siyang maagapan, ha? Sinabi na ng doktor na patay na si Mommy. Ginawa naman nila lahat ng makakayanan nila, ngunit wala na talaga Alam kong mahal na mahal niyo si Madam Trinidad. Pero mas mabuti na rin nakapagpahinga na siya kaysa naman araw-araw niyang nilalabanan na sakit niya. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na wala na si Mommy. Kahit ako rin, Joanne. Binuro lang labi ni Madam Trinidad sa mansyon. Araw-araw na umiiyak si Joanne dahil sa pagdadalamhati. Dinamayan sila ni Dave sa kanilang pagluluksa sa pagpanaw ng kinikilala nilang ina. Pagkalipas ng isang linggo ay inilibing si Madam Trinidad, katabi ng puntod ng asawa nito. Gusto pa sanang manatili roon ni Joanne, ngunit inaya na siya ni Nancy at Dave. Sa gayon ay makapagpahinga na rin ito. Umuwi na tayo, Joanne. Tayo na lang ang nandito. Mauna na lang kayo. Dito na muna ako. Gusto ko pang samahan dito si Mommy. Hindi gugustuhin ng mami mo na makita kang nagkakaganyan, mahal. Magpahinga ka rin. Simula nang mamatay si Madam, wala kang maayos na tulog at palagi ka na lang nagpupuyat. Mamaya ikaw naman magkasakit niyan. Umuwi na tayo, Joanne. Dumidilim na Baka maabutan pa tayo ng ulan dito.
Oo nga, tumahan ka na dahil ayaw din ng mami niyo na umiiyak kayo. Hanggang dito na lang talaga ang buhay niya. Joanne, dahil wala na si Mami, paano na yung mga naiwan niya? May pinagkatiwalaan siyang abogado. Wala din akong ideya sa bagay na yun eh. Isa pa, kalilibing lang ni Mami. Kaya kung maaari, huwag na muna nating pag-usapan ng bagay na yan. Nagtatanong lang wala namang masama doon ah. Wala nga. Ayoko lang pag-usapan yan sa ngayon. Okay. Nagkatinginan sina Nancy at Dave habang hinahaplos ng binata ang likod ni Joanna. Lihim na umirap at napaismid si Nancy habang lumalakad sila patungong kotse. Tahimik na yakap pa rin ni Joanna ang litrato ng ginang hanggang sa makarating sila sa bahay. Sige na Joanne, magpahinga ka na sa kwarto mo. Tingnan mo nga yung palibot ng mata mo, nangingitim na dahil sa puyat at kakaiyak. Oo nga, mahal. Kailangan mo magpahinga para makabawi ng lakas. Uuwi na rin ako. Sige, salamat sa paghatid, Dave. Kung nagugutom ka, girl, sabihan mo lang ako. Magpapaluto ako kay Aling Mimi. Hindi na. Busog pa ako. Magpapahinga na lang ako sa kwarto. Inihatid ng tingin ni Nancy ang pinsan habang paakyat ito ng hagdana. Ilang sandali na baling ang pansin nito kay Dave na nooy malagkit na nakatitig sa kanya. Oh, bakit ganyan ka kung makatingin? Akala ko ba uuwi ka na? Hanggang kailan ba tayo magiging ganito, Nancy? Namimiss na kita. Gusto na kita makasama. Hanggat hindi ko pa nakukuha ang aking mamanahin, konting tiis na lang at magkakasama na tayo. Kailangan mong dumikit kay Joanne para magkapera. Isa pa, maaari mo siyang manipulahin dahil ang taong matalino nagiging bulag sa pag-ibig. Wala na kasi yung tiwala sa akin pagdating sa pera, kaya ikaw ang gagawa ng paraan para malaki ang makukuha nating yaman. Nancy, nakukonsensya na ako eh. Ang bait ng pinsan mo para lokohin natin siya ng ganito. Nakukonsensya ka o nahuhulog na ang loob mo sa kanya? Usapan natin, bawal kang ma-fall sa kanya. Pera-pera lang to, Dave. Gawin mo lang ang trabaho mo. Ikaw ang kailangan ko, Nancy. Miss na kita. Okay, pagbibigyan kita mamaya. Sa dating tagpuan at parehong oras. Hihintayin kita dun. Alam mo namang ikaw lang nagpapasaya sa akin eh. Ikaw lang ang kaligayahan ko. Basta sundin mong lahat ng pinag-uutos ko sa'yo. Kung gusto mong maangkin mo ko. Napangisi ang binata sa sinabi ng dalaga. Maya-maya nagpaalam na ito upang umuwi. Lingid sa kaalaman ni Joanna na matagal nang magkarelasyon sina Nancy at Dave. Pinagplanuhan ng dalawa na paibigin siya upang makuha ang parte ng kanyang mana kung sakaling magpakasal sila ni Dave. 8:00 ng gabi umalis si Nancy sa mansyon at tumungo sa motel kung saan madalas silang pumupunta ni Dave. Doon may nangyari sa kanila bilang gantimpala ni Nancy sa pagsunod ng binata sa mga utos nito. Wala ka talagang kupas, babe. Wala pa sakaling kingan mong pinsan mo. Boring sa kama. Tsaka nagtitiis lang talaga ako sa kanya, kagaya ng sinabi mo. Malapit na tayong magkasamang muli. Makuha ko lang ang mana ko. Pwede na tayong pumunta sa ibang bansa. Tsaka kailangan mo ring kunin ang parte ng yaman niya. Hindi ako papayag na konti lang ang parte ko, no? Pareho kaming ampon. Ako ang nakatatanda. Kaya dapat mas lamang ang akin. Tiram mo naman siya kahit konti. Kahit papano may pinagsamahan naman kayo. Pwede naman yung isang store sa kanya. Hindi naman siya maluho, kaya sapat na yun kay Joanne. Isa pa, hindi bagay sa kanyang maging mayaman. Dahil parang ka-level lang talaga ni Joanne ang katulong. Parang hindi mo pinsan si Joanne kung magsalita ka. Naiinis kasi ako minsan sa kanya eh. Pabida. Siya na lang palagi ang tama sa mata ni Mami noon pa man. Ayan ka na naman. Nagsalubong na naman yung kilay mo. Mas maganda ka at makinis kaysa sa kanya. Kaya hindi ka dapat ma-insecure. Teka. May nangyari na ba sa inyong dalawa? Oo. Di ba sabi mo gawin ko lahat para mahulog ang loob niya sa akin? Parte ng pagiging magjowa namin ng romansa, di ba? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Mamaya nag-e-enjoy ka na pala sa kanya at ipagpalit mo na ako.
Naku, nagseselos ka na naman eh. Siyempre hindi ko sinabi sa'yo dahil hindi naman tayo nag-uusap palagi. Isa pa, strategy ko yung ipakita na loving and caring ako. Sa gayon, effective ang pagpapanggap natin. Oo na, gets ko na. Kahit mabuntis mo pa siya, wala akong pakialam. Basta marami akong parte sa mana. Muling hinalikan ni Dave sa labi si Nancy at muling may namagitan sa kanila. Tila walang kapaguran ng binata sa labis na pagdanasa sa katawan ng dalaga. Samantala, kinabukasan, nagising si Joan nang tumunog ang kanyang cellphone at ang abogadong tumatawag sa kanya. Sinabi ni Atty. Cruz na gusto nitong makausap ang magpinsan tungkol sa last will ni Madam Trinidad. Kaya't agad siyang bumangon at tumungo sa kwarto ni Nancy. Bagamat nagtaka siya kung saan naman ito pumunta, kaya tinawagan niya ang pinsan. Hello, Nancy. Nasaan ka? Pupunta raw rito ngayon si Atty. Cruz. May sasabihin siyang importante. Pinuntahan ko lang ang kaibigan ko. Sige, uuwi na rin ako. Maya-maya nandito na si attorney. Hihintayin ka na lang namin. Okay, bye. Oh, saan ka pupunta? Minsan lang tayo magkasama, aalis ka na agad. Kailangan kong umalis dahil pupunta ang abogado sa bahay. Babasahin ang last will and testament ni Mommy. Excited na akong makuha ang mamanahin ko. Sinabi ko na sa kanya dati na sa akin ang mansyon. Talaga? O siya, hatid na kita ron. Tanga ka ba? Hindi ka pwedeng pumunta sa bahay ngayon, no? Mamaya pag hinalaan pa tayo. O di kaya may makakita sa atin. Agad na umalis ng motel si Nancy sakay ng taxi. Malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan ng bumaba ng sasakyan na may malapad ng ngiti sa kanyang labi. Mapapasakin ang mansyong ito at ang pera na naiwan ni Mommy Trinidad. Magagawa ko ng lahat ng gusto ko at hindi ko na kailangan pang mag-aral. Nandiyan na pala si Nancy, attorney. Late na ba ako? Hindi pa naman. Pinagmerienda ko na lang si attorney habang hinihintay ka namin. Sige na po, attorney. Ready na po kami. Basahin niyo ng last will ni Mommy. Psst! Nancy, umayos ka nga. Parang kiti-kiti ka naman eh. Ang sabi mo, nanggaling ka sa kaibigan mo. Bakit may mga pulang marka yung liig mo? Kinamot ko ang kati-kati. Maalikabok at may mga surot ang kwarto niya kaya itong inabot ko. Parang kiss mark yan eh. Tapatin mo nga ako. Hindi ka sa bahay ng kaibigan mong babae pumunta kagabi, no? Kundi sa boyfriend mo. Pwede ba mamaya na natin pag-usapan yan? Nakakahiya kay attorney, oh. Inirapan ni Nancy ang pinsan at nabaling ang tingin sa kumakain na abogado. Ilang sandali nagsalita na ito at nagsimula ng basahin ang last will and testament ni Madam Trinidad. Babasahin ko na ba, Nancy? John? Ako si Trinidad Sanchez. Nagdedeklara na ito ang aking huling habilin at testamento. Kailangan na magtulungan sina Nancy at Joan sa pamamalakad ng cannery sa gayon pantay ang hatian sa kita. Kailangan makapagtrabaho ni Nancy sa pabrika ng 1 taon upang matutunan niya kung paano ang pamamalakad sa cannery, maging sa mga store bago makuha ang kanyang parte sa mana. Hindi maaaring tanggalin ng mga trabahador na matagal nang nagtatrabaho sa cannery, maliban na lamang kung may ginawang hindi ka nais-nais na ikababagsak ng negosyo. Ang mansyon ay mapupunta kay Joan bilang gantimpala sa lahat ng sakripisyo upang mapalago ang negosyo at madagdagan ng 3 branches. Maiiwan rin sa kanya ang 3 store na siya mismo ang naghirap. Ano? Paano ako? Saan ako titira gayong hindi nakapangalan sa akin ang mansyon? Halos lahat na lang napunta kay Joan ah. Pareho kaming kinupkup ni Mami. Bakit naman konti lang ang parte ko, attorney? Dahil si Joan mismo nagpalago ng negosyong ito na muntikan ng malugi. Kaya malaki ang shares niya sa negosyo. Maaari rin lumaki ang shares mo. Yun ay kung paghihirapan mo. Paano kung hindi ako makapagtrabaho sa pabrika? Ang lansadon at ayoko nakikipaghalubilo sa mga trabahador. Gaya ng nakasaad sa testamento, makukuha mo lang ang perang iyong mamanahin kung tutulong ka sa negosyo.
Alam naman nating pinaghirapan nilang mag-asawa ito, kaya iiwan nila sa inyo upang maipagpatuloy ninyo ang kanilang nasimulan. Pambihira naman, hindi naman makatarungan ng hatian sa mana. Ang liit nang napunta sa akin at pahirapan pa bago ko makuha ang pera. Kailangan ko na yun. Hindi naman kita palalayasin dito sa mansyon eh. Dito ka naman titira. Ano ang dinadabog mo? Tsaka saan mo naman gagamitin ang pera? Wala ka namang gastusin. Wala ka namang problema sa bayarin mo sa eskwelahan ah. Anong wala? May paggagamitan ako. Isa pa, party ko yun sa mana kaya ibigay nyo na sa akin. Oh, bibigyan naman kita ng monthly allowance ah. Basta hindi mo makukuha ng buo ang pera mo kapag hindi ka pa tapos sa pag-aaral. Sana maintindihan mo ang ibig sabihin ni Mommy. Kuyumang kamaong tumakbo patungong kwarto si Nancy dahil hindi matanggap ang nakasaad sa testamento. Pagpasensyahan niyo na po ang pinsan kong yun, attorney. Maya-maya magiging okay din yun. Nasabi sa akin ni Trinidad na hindi maaasahan sa pera yang si Nancy. Kaya gusto niyang matutoy ang pinsan mo. Nang sa ganon, hindi masayang ang lahat ng pinaghirapan niyo. Gusto lang ni Mommy na bigyan siya ng leksyon dahil puro pambubulak-bulang inaatupag imbis na tumulong sa negosyo. Ay sige, aalis na ako. Salamat sa masarap na merienda, ha? Salamat din po, attorney. Halos magwala sa loob ng kwarto si Nancy. Subalit pilit niyang pinapakalma ang sarili habang nakaharap sa salamin. Makukuha ko rin ang yaman na para sa akin. Hindi pwedeng si Joanne lang ang aangkin sa pagmamay-ari na iniwan sa amin ni Mommy. Kailangan na mawala sa landas ko si Joanne. Kung ayaw niyang ibigay ang dapat ay para sa akin. Tama lang palang plano kong palapitin si Dave sa kanya para mapadali kong malimas ang pera na meron siya. Napahinto sa pag-iisip si Nancy nang may marinig siyang katok sa pintuan. Natidinig niya ang tinig ni Joanna, ngunit mas pinili niyang manahimik at humiga sa kama. Ilang araw ding hindi kinibo ni Nancy ang pinsan dahil sa labis na pagtatampo. Kaya't si Joanna mismo ang kumausap sa kanya upang sila'y magkaayos. Nancy, kahit sa akin hinabili ng mansyon, hindi naman ibig sabihin nun na hindi ka na rito titira. Dito na tayo lumaki at dito na rin tayo tatanda. Pasensya ka na kung nagtampo ako ha. Hindi ko lang kasi matanggap na halos lahat na lang ay iniwan sa'yo. Samantalang ako, kailangan ko pang pagtrabahuhan bago makuha ang mana ko. Nancy naman, alam mo noon pa man na nagtatrabaho na ako sa cannery, di ba? Sinasabay ko sa pag-aaral ko. Minsan nga naiinggit na ako sa'yo eh. Dahil nagagawa mo ang lahat ng gusto mo. Samantalang ako, subsob sa pag-aaral at trabaho. Ayokong umabot tayo sa ganito. Na hindi nagpapansinan dahil lang sa mana. Kamamatay lang ni Mommy tapos nag-aaway na tayo. Sorry kung nagtampo ako sa'yo ah. Niyakap ni Joanne ang pinsana dahil ito na lamang ang natitira niyang pamilya at hindi niya gustong pag-awayan nila ang pera. Ilang sandali pa'y dumating si Dave at nadatnan sila sa ganong ayos, kaya't kumawala sila sa isa't isa mula sa pagkakayakap. Hinatid siya ni Dave sa pabrika, ngunit lingid sa kanyang kaalaman na may masamang plano na namang namumuo sa isipan ni Nancy. Kinagabihan, alas 9 na ng gabi nang nakauwi sina Joanne at Dave. Nagulat siya nang biglang may humarang ng mga kalalakihan sa kanilang daraanan. Dave, may mga tao. Ano kayang kailangan nila sa atin? Mga armado sila. Tatawag ako ng pulis. Mukhang nasa panganib tayo. Nabitiwan ni Joanne ang cellphone nang biglang pukpukin ng lalaki ang salamin ng kotse gamit ang baril. Nagkataon na walang dumadaan sa lugar na yun, kaya't palakas ang kabog ng dibdib ng dalaga. Hindi sila makadaan dahil ang kotse ng mga ito'y nakaharang at pilit silang pinabababa sa sasakyan. Bumaba na kayo! Baba! Mukhang marami tayong makukuha sa kanila tol. Ano bang kailangan niyo sa amin? Bitawan niyo kami! Pakiusap! Huwag niyo kaming saktan! Kunin niyo na ang lahat ng gusto niyong kunin! Basta't pakawalan niyo lang kami! Abay, ang gandang babae nito Hoy! Layuan mo si John! Kung ayaw ko, anong gagawin mo?
Gusto mo ba ngayon palang ipasabuhin ko na yung utak mo, ha? Pakiusap! Ilayo mo yung baril kay Dave! Baka mamaya makalapit mo yan! May pera sa bag ko! Kunin niyo na po, Manong! Maawa na po kayo sa amin! Mukhang mayaman kayo Hindi sapat ang perang ito para pakawalan kayo. Mga kasama, ipasok niyo sila sa kotse. Mukhang tiba-tibang natsempuhan natin ngayon Saan niyo kami dadalhin? Pakiusap! Maawa na po kayo sa amin! Huwag niyo po kaming sasaktan! Humagulgol ang dalaga sa pagmamakaawa dahil binubugbog ng dalawang kalalakihan si Dave. 4 na katao ang humarang sa kanila at tinutukan ng barel ang kanilang ulo. Huwag na kayong pumalag pa. Hala, pasok sa kotse! Mga kasama, kayo nang bala sa kotse ng mga yan. Saan niyo po kami dadalhin? Manong pag-usapan na lang natin to. Sige na, pakawalan mo na kami. Huwag mo akong daanin sa pagmamakaawa dahil hindi na ako maaawa sa'yo. Sapagkat ang gusto ko'y limpak-limpak na salapi. Dave! Dave, may sugat ka! Ayos lang ako, mahal. Ikaw, nasugatan ka ba? Hindi. Pero ikaw, mukhang malalim ang sugat mo sa noo Ang sweet nyo naman magjowa. Ay, hindi ako pinalad na magkaroon ng malambing na nobya Pangit na nga, manloloko pa. Kaya yun, pinasabog ko ang bungo niya para hindi naman pakinabangan ng iba. Manong, alam kong may kabutihan pang natitira dyan sa puso mo. Sige na, pakawalan mo na kami. Kabutihan? Wala ako niyan, Neng. Kaya nga dinuot ko kayo dahil hindi na uso sa akin yan. Masama akong tao. Kita mo? Takot kayo sa akin. Tumahimik ka na lang kung ayaw mo magkalat ang mga utak niyong dalawa sa kinauupuan niyo. Habang lumalalim ang gabi, ay papalayo na sila ng papalayo sa lugar kung saan sila naroon. Kaya ganun na lamang ang takot ni Joanne sa maaari nilang kahantungan ni Dave. Nanghihina na rin ang binata dahil sa pambubugbog ng mga lalaking dumukot sa kanila. Ilang sandali pa'y napahinto sila sa isang lumang gusali. Kinaladkad sila ng mga lalaki papasok sa madilim na lugar na yon. Aray! Nasasaktan ako! Pakiusap! Patiwan mo ako! Ang arte mo! Huwag na kasi kayong pumalag! Kung gusto niyong humaba pa mga buhay ninyo! Para lang naman ang habol niyo sa amin, diba? Bibigyan ko kayo! Pero hindi ko may bibigay yun kung nandito ako! Huwag mo nang bilugin ang mga ulo namin. Dahil matagal na itong bilog. Kahit magsisisigaw ka pa, walang makakarinig sa'yo rito. Hindi kayo makakatakas dahil walang nakakaalam sa lugar na ito. Nakasalbahe kayo! Pakawalan niyo kami rito! Teka! Saan niyo dadalhin si Dave? Manong maawa na kayo! Huwag niyo siyang saktan! Itinulak ng isang lalaki si Joanne sa madilim na silid. Tangi ang liwanag lamang ng buwan ang nagbibigay sinag sa madilim na paligid. Kinaladkad nila si Dave hanggang sa hindi na ito matanaw ng dalaga. Napahalukip-kip ito sa sulok ng silid dahil sa labis na takot at pangamba. Nangangatog ang buo niyang katawan dahil hindi niya alam kung anong kanilang sasapitin sa kamay ng mga kalalakihan. Sumilip siya sa pintuan upang tingnan kung anong ginagawa ng mga ito sa nobyo. Ngunit bumungad sa kanyang harapan ang isang lalaking nakatakip ng itim na tela ang muka. Saan kayo pupunta? Anong? Nasaan ang kasama ko? Maawa na po kayo sa amin. Wala naman po kaming kasalanan sa inyo Huwag ka nang maraming tanong pa. Ang pinakaayaw ni boss ay maingay. Kaya tumahimik ka na dyan. Pero nasaan na ang kasama ko? Anong ginawa niyo sa kanya? Bakit hindi ko na naririnig ang boses niya? Nagmamakaawa ako sa inyo. Pakawalan niyo na kami. Tumahimik ka! Bumalik ka sa loob. Huwag mo akong galitin dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin ka! Lingid sa kalaman ni Joanne na dinala ng mga kalalakihan si Dave malayo sa gusali at pinagsasapok nito ang mga lalaki na dumukot sa kanila. Mga gunggong! Nilakasan niyo talaga yung pagpukpok sa ulo ko, no?
Muntik pa ako mamatay sa ginawa nyo ah! Pasensya na po, boss. Sabi kasi ni ma'am na gawin namin ang makatotohanan ng pagdukot sa inyo para matakot po yung babae. Oh, ano sabi ni Nancy sa inyo? Dito na muna raw yung babae niyan. Tapos ikaw ipahatid na lang sa mga tauhan ko. Palalabasin na dinala ka sa malayo. Sinira nyo pa yung cellphone ko, mga buwisit kayo! Pasensya na po, sir. Hindi ko sinasadyang maapakan kanina. O sige, umalis ka na nga sa harapan ko. Kung di lang ako nagpipigil kanina, pinatay na kita. Ang sakit ng noo ko ah! Napatakip ng ulo ang lalaki gamit ang mga braso nito nang ambaan siyang susuntukin ng binata. Ilang sandali tumunog ang cellphone ng lalaki at gusto makausap ng tumatawag si Dave. Ilang sandali pa'y sumakay ng kotse ang binata at iniwan sa madilim at masukal na lugar na yon si Joanna kasama ang mga kalalakihan. Napalukip-kip sa sulok ng silid si Joanna hanggang sa masandalan niya ang maliit na pinto ng silid at nabuwal siya. Nasira ang maliit na pinto. Makakatakas na ako rito. Mabuti at may exit door ang kwartong pinaglagyan sa akin. Pero kailangan kong hanapin kung saan nila dinala si Dave. Narinig ng dalaga na may paparating kaya't dali-dali siyang gumapang palabas ng silid na yon. Ngunit nakita siya ng lalaki na tumatakas kaya hinabol siya nito. Hoy! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Hinila nito ang paa ni Joan pabalik ng silid kaya't gano'n na lamang ang pagpupumiglas ng dalaga. Aray! Patiwan mo ako! Hayop ka! Iisahan mo pa talaga ako ah! Ako mananagot kapag nakatakas ka! Kaya halik rito! Walang hiya ka! Patiwan mo ako! May nakapang bato si Joanna kaya't walang pag-aalinlang ang pinukbok niya yon sa ulo ng lalaki. Ngunit sinuntok siya nito sa sikmura dahilan na makaramdam siya ng sakit sa kanyang puso na. Naramdaman niyang nanghina ang lalaki dahil napuruhan niya ito sa ulo. Kinuha niya ang baril nito at itinutok niya yun sa ulo ng kalaban. Sinong nag-utos sa inyo na dukutin kami? Kung hindi ka magsasalita, masasabugin ko tong bungo mo! Huwag mong gawin yan. Inutusan lang kami. Maniwala ka. Sino nga ang nag-utos sa inyo na dukutin kami? Isa pa, nasaan na ang kasama ko? Sige, magsasalita na ako. Ilayo mo na yung baril. Baka mamaya makalabit mo pa yung gatilyo. Magsalita ka na kasi. Nanginginig na ang kamay ko. At hindi malayong maiputok ko tong baril sa ulo mo. Yung kapatid mo. Oh, siya. Yung magandang babae at yung lalaking kasama mo. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Inutusan lang nila kami kapalit na malaking halaga. Sino Nancy at Dave? Totoo ba yung sinabi mo, ha? Oo nga eh. Kung ayaw mo maniwala, edi wag. Basta ilayo mo na yung baril sa ulo ko. Nanginginig na itinutok ni Joan ang baril sa paa ng lalaki at ipinutok yun. Tinamaan sa binti ang lalaki, kaya't pumalahaw ito sa sakit. Nanlalamig ang katawan ni Joan na lumabas ng lumang silid na yun at tinahak ang madilim na daan upang tumakas. Ngunit hinabol siya ng mga lalaki nang makita siya ng mga ito. Lintik! Nakatakas ang babae! Tatanga-tanga talaga itong si Bob! Hala! Habulin niyo! Huwag niyong hayaan na makatakas dahil patay tayo kay boss! Ang dilim ng paligid! Hindi ko makita ang daan! Diyos ko! Hinahabol ako ng mga lalaki! Saan ako pupunta nito? Aray! Ang sakit ng pusod ko! Hoy! Babae! Kahit saan ka man pumunta, mahaharap ka pa rin namin! Mapapagod ka lang sa kakatak mo! Aray! Ang sakit ng balakang at pusod ko! Sandali! Parang may nakapakong basa sa binti ko! Dugo! Tinudugo ako! Kahit nakakaramdaman ng kirot sa puso at balakang, pilit na lumakad palayo si Joanna. Napasandal siya sa puno nang marinig niya ang sunod-sunod na putok ng baril na pinapakaulan ng lalaki at nagsisisigaw pa ito. Kaya tumakbo siya ng tumakbo kahit hindi niya alam ang patutunguhan.
Bigla siyang napasigaw ng mahulog siya sa malalim na parte ng lupa at nagpagulong-gulong pababa. Nabitiwan din niya ang hawak na baril. Nagkanda sugat-sugat ang kanyang mukha dahil sa mga bato at mga sanga na kanyang nababagsakan. Natusok pa ang kanyang mata sa nakausling sanga. Nagdilim ang paningin ni Joanna at nawalan siya ng malay. Hanapin yung babaeng yun! Patay tayo kapag nakatakas yun! Malalim at mabato yung bilag sa kanya. Baka patay na nga yun eh. Hanapin nyo na lang! Ang dami nyo pang reklamo! Nagkalat ang dugo ni Joan nang hilahin at kargahin siya ng matipunong lalaki sa likod nito. Pumapatak pa ang dugo na nagmumula sa kanyang mata sa lupa. Inilapag ng lalaki si Joan sa papag at inilapit ito ang mukha sa ilong ng dalaga at pinulsuhan pa nito sa leeg. Sino ba naman niyang dinala mo rito, Lando? Saan mo naman nakuha yan? Di ba sabi ko, huwag kang basta-bastang susugod sa mga baryo dahil mainit ka na roon. Marami naman tayong mga alagang itik at manok na maaari mong kainin kapag nagutom ka. Hindi ko po siya pinatay. Natagpuan ko po siya habang naghahanap ako ng hayop sa gubat. Hindi ko alam kung bakit siya naroon. Gamutin mo siya, Lola. Abay, unang beses na hindi ka natakam sa sariwan dugo at laman na. Buntis pa ang babaeng to. Pero dinudugo siya. Mukhang nakuda na siya. Mag-init ka ng tubig at dalhin mo rito ang mga halamang gamot ko para maagapan natin ang pagdurugo ng babaeng to. Sa hinuha ko mahigit 2 buwan na siyang buntis dahil naaamoy ko ang napakabangong sariwang dugo na lumalabas sa kanya. Ang ganda niya, Lola. Unang beses kong napansin na humaling ka sa babae. Noon dinadala mo rito para gawing pagkain. Gusto ko siya. Akin siya. Kunin mo muna ang bote na may sangkap na apdo at ipapainom ko yun sa kanya. Humihina na ang pulso niya at maaari siyang mamatay. Ibinuka ni Lola Aso ng bibig ng dalaga at pinataka ng malansang dugo na ibinabad sa apdo ng ahas. Umusal din ito ng orasyon. Dinilaan ni Lando ang tenga ni Joanna upang yang gawin ito sa pamamagitan ng paglaway sa tenga ng dalaga. Mga aswang ang maglola na nakatira sa gubat. Bagamat isa ring manggagamot na aswang si Lola Asona. Maging ang matanday nagtaka sa kanyang apong si Lando na hindi nito pinatay ang dalagang natagpuan. Ako na lang po ang bahala maglinis sa duguan niyang katawan. Sinabi niyong buntis siya. Nariyan pa ba ang bata sa sinapupunan niya? Wala na. Ubus nang lumabas ang dugo. Malaki ang pinsala niya sa isang mata na maaari niyang ikabulag. Sa paligay ko'y tinapon ng babaeng yan doon matapos pahirapan. Ang dami niyang pasa sa katawan. Ang puti niya at maganda. Bilisan mo na ang pagpupuna sa kanya. Sa gayon mabihisan ko siya ng malinis na damit. Mamaya matunaw pa yan sa kakatitig mo Itatapal ko pa tong dinikdik na malunggay sa kanyang mata. Opo, Lola. Sino kaya may gawa nito sa kanya? Kawawa naman. Hindi lang ang mga kagaya nating aswang ang pumapatay. Maging ang mga normal na tao rin. Yung mga masasamang tao lang naman ang binibiktima ko, Lola Kahit na natatakam na ako sa kanya, hindi ko siya magawang kainin. Dahil alam kong kailangan niya ang tulong natin. May silbi rin ang pagsuway mo sa mga habiling ko paminsan-minsan. Kung hindi mo natagpuan ang babaeng to, natitiyak kong naubusan na siya ng dugo at tinangay na ng mababangis na mga hayop sa gubat. Mas mabangis pa ba sila kaysa sa akin? Malayo pa lang naamoy ko ng sariwang dugo. Kaya't inunahan ko na sila. Dampian mo ng tubig ang bibig niya para naman makainom siya kahit pa konti-konti. Malalim na bumuntong hininga ang lalaki habang nakatitig sa mukha ng dalaga. Ilang sandali kumilos ang dalaga at pilit na iminulat ang kanyang mga mata. Gising na po siya, Lola. Ay, mabuti naman kung ganon. Kunin mo ang tubig ng buko at ipainom sa kanya. Sino kayo? Pakiusap.
Huwag niyo akong saktan. Aray, ang sakit ng buong katawan ko. Huwag mo munang piliting gumalaw. Marami kang natamong sugat lalo na yang sa isang mata mo. Buhay pa ako? Oo, Ineng. Mabuti na lang at tatagpuan ka ng aking apong si Lando. Aray, ang sakit ng puso at balakang ko. Ikinalulungkot ko, Ineng. Hindi na namin nailigtas ang batang nasa sinapupunan mo. Dahil sa dami ng dugo na lumabas sa'yo. Pinainom kita ng katas ng arukaw, kaya tumigil ang pagdurugo mo. Kung hindi, siguro maging ikaw hindi nakaligtas. Mga wala silang awa. Gusto nila akong patayin. Aray, ang sakit ng mata ko. Hindi ako makakita ng maayos. Huwag ka na munang masyadong kumilos dahil sariwa pa ang mga sugat mo. Malalim ang pinsala sa iyong mata. Ito pa ang buko. Sariwa pa to. Kapipitas ko lang nito kanina. Lumayo ka sa akin! Lola, papatayin niyo tayo! Huwag ka matakot sa kanya, Ineng. Siya ang aking apo na tinutukoy ko. Si Lando. Mabait naman siya kahit may katigasan ng ulo. May dala akong buko. Inumin mo to upang lumakas ka. Nanginginig ang katawan at naluluhang inilibot ni Joanne ang paningin sa paligid. Naroon siya sa kubo na gawa sa nipa at kahoy. Napalukip-kip siya sa sulok ng silid at napayakap sa sarili. Akin na muna yan, apo. Natatakot siya sa iyo kaya lumabas ka na muna. Siguro mga lalaki ang nanakit sa kanya. Sige ho, Lola. Kapag may kailangan kayo, tawagin niyo lamang po ako. Ikukuha ko na muna siya ng mga prutas sa gubat. Konti na lang kasi ang mga naimbak natin pagkain Nakapaglaga na pala ako ng itlog. Yun na muna ang kainin niya. Kumain ka na muna, Ineng, ha? Huwag ka matakot sa amin. Hindi ka namin sasaktan. Tumango ang dalaga at kinuhang baso ng buko na inabot ni Lola sa kanya. Unti-unti niya itong ininom at halatang uhaw na uhaw siya. Muli siyang humingi kay Lola Ason at halos 3 baso ng buko juice ang kanyang naubos. Ilang araw ang lumipas at unti-unting nakakalakad na si Joanne. Sa tulong ng langis at halamang gamot ni Lola Ason ay naghilom ang kanyang mga sugat. Bagamat naroon pa rin ang malalim na peklat sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang mukha. Kalahati ng pisngi niya ay halos kumulubot. Dagdagan pa ng nabulag niyang isang mata. Maluha-luha niyang pinagmasdan ang refleksyon niya sa tubig na naroon sa batya at malaki ang pinagbago ng kanyang itsura. Babalikan ko ang lahat ng taong may kagagawan kung bakit ako nagkaganito. Nag-alaga ako ng mga ahas. Umiiyak ka na naman. Hindi lang naman panlabas na anyo ang importante. Sigurado akong mabait kang tao. Pwede bang malaman kung anong pangalan mo? Mahigit 2 linggo ka nang narito sa amin, pero hindi mo pa sinasabi sa amin ang pangalan mo. Joanne. Joanne? Huwag kang mag-alinlangan. Magsabi ka sa akin kung gusto mo ng tulong, ha? Ngayon lang din kasi ako nagkaroon ng kausap bukod kay Lola Matagal na ba kayong naninirahan ni Lola sa gubat? Bakit wala kayong mga kapitbahay? Payapa ang mamuhay sa ganitong lugar Lihim na napahanga ang dalaga sa binata. Moreno ito at hindi may pagkakaila na may kagwapuhan itong taglay. Kapag nabihisa ng maayos ay aangat ang gandang lalaki nito. Yun nga lamang ay punit-punit ang pantalon at ang damit nito na parang basahan. Buti naman kasa sa yung duster ni Lola. Pasensya ka na. Luma na yan Kapag nakabenta ko ng mga gulay at manok sa bayan, ibibili kita ng bago. Nako, hindi na. Ayos naman ako rito Hindi nyo na kailangan pang mag-abala pa o gumastos sa akin. Sapat nang kinupkup nyo ako at pinatuloy sa bahay nyo. Naalala mo ba kung saan ka nakatira? Hindi pa ito ang tamang panahon na bumalik ako ron. Kailangan ko pang magpalakas para harapin ang mga taong trumaydor sa akin. Huwag ka mag-alala, Joanne.
Tutulong ako sa'yo. Mabutit nakakaalala ka pa sa kabila ng taas ng binagsakan mo. Kahit papanay sinuwerte pa rin ako. Babalikan ko sila at sisingilin sa lahat ng kinuha at atraso nila sa akin. Pati ang magiging anak ko'y pinagkaitan nila ng buhay. Ang tapang mo rin pala, Joanne. Bilib ako sa'yo. Hinagod ni Landong likod ng dalaga upang pakalmahin ito. Napansin niya ang galit sa mukha ni Joanne habang kuyom ang kamao nitong nakatingin sa kanya. Talaga bang tutulungan mo ako? Oo naman. Hindi mo na itatanong. Marami na akong itinumbang masasamang tao. Lalo na yung mga magnanakaw at mga halangang kaluluwa. Pinipigilan lang ako ni Lola eh. Natatakot kasi siya baka ikapahama ko yung ginagawa ko. Ayoko lang kasing may nakikitang naagrabyadong tao eh. Kahit ganito lang kami na mahirap. Matutulungan mo nga ako. Ayoko nang maawa sa kanila. Sila mismo ang nagturo sa akin kung paano maghiganti. Tama yan, Joanne. Huwag ka masyadong maging mabait sa mga taong paulit-ulit ka nang niloloko. Namimihasa eh. Ang dapat sa kanila, bigyan ng leksyon. Lahat naman may limitasyon eh. Kapag sobrang bait mo, mabilis kang mauuto. Kagaya ni Lola. Naloko siya ng tinuring niyang kaibigan. Sa kanya pinaako ang karumal-dumal na krimen na hindi naman siya may kagagawan. Bata pa lang ako noon. Mga 10 taon pa lang siguro. Nadatnan niyang naliligo sa sariling dugo ang pamilya na kanyang pinagsisilbihan. Nakita siya ng kapwa niya katulong na kinakarga ang bunsong anak ng kanyang mga among nakamulagta sa sahig. Kaya ayun, siya ang sospek sa krimen. At idiniin pa siya ng kaibigan niyang katulong din. Pero hindi siya may kagagawa nun, kundi ang mismo nagturo sa kanya. Dahil pinagnakawan ito ang kanilang amo. Kaya tumakas kami at napadpad sa gubat na ito. Masakit din pala ang pinagdaanan ni Lola. Kaya naitanim ko sa aking utak na kailangan magbayad ng tunay na salarin sa lahat ng krimen. Sa panahon ngayon, ang mga inosente pang nadidiin. Kaya inilalagay ko ng batas sa mga kamay ko. Sa gayon ay makaganti man lamang ako sa mga mapangmatang tao. Naputo ng kanilang pag-uusap nang tawagin sila ni Lola Asona. Inihain na nito ang pananghalian at luto na rin ang tinolang manok na niluluto nito. Ineng, kumain ka lang ng kumain ha. Huwag ka mahiya sa amin. Marami pa kaming alagang manok at itik. Masarap magluto si Lola. Tataba ka talaga kapag siya ang kasama mo. Salamat po Lola sa lahat ng tulong niyo sa akin ha. Balang araw, masusuklian ko rin po kayo. Naku, huwag mo lang isipin yun. Bukal sa puso ko ang tumulong, Ineng. Kabilugan ng buwan. Malalim na ang gabi. Ngunit hindi mapakali si Joanne sa kanyang higaan. Nakaramdam siya ng init sa buo niyang katawan. Kaya bumangon siya at tinungo ang kusina. Uminom siya ng tubig. Ngunit hindi pa rin napapawi ang kanyang uhaw. Napagpasan niyang lumabas ng kubo upang magpahangin. Bagamat tagaktak pa rin ang pawis na namumuo sa kanyang noo kahit mahangin na sa labas. Nabaling ang kanyang paningin sa mga itik na naroon sa bakuran, kaya't dali-dali siyang tumungo roon. Hindi niya napigilan ang sarili na sunggaban ng isang itik. Tumatalsik pa ang sariwang dugo nito habang nilalantakan niya ang sariwang laman at sinisipsip ang dugo nito. Nagising sina Lando at Lola dahil sa ingay ng mga alaga nilang hayop. Joanne! Ha? Patawad. Hindi ko sinasadya. Hindi ko rin alam kung bakit ko ito nagawa. Nagbunga nang ipinunla mo sa kanya, iho. Naging ganap na rin siyang aswang. Aswang? Ako aswang? Hindi ko po kayo maintindihan. Pasensya ka na, iha ha, kung hindi namin sa'yo sinabi agad. Dinilaan ni Lando ang tenga mo upang yang gawin ka. Sa gayon mapapadali ang paggaling mo. Dahil kung hindi niya ginawa yon, natitiyak kong matagal ka ng patay. So, mga aswang kayo? Hindi kami masamang aswang, Joanne. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, na mga halang ng bituka lamang ang pinapaslang ko. Si Lola naman, hindi siya kumakain ng laman ng tao. Mas gugustuhin pa niya magluto kaysa kumain ng sariwa. Pero, bakit ko kinain ng itik?
Huwag ka mag-alala. Normal lang yan sa unang araw na hindi mo makontrol ang iyong sarili. Unti-unti mo rin namang maiiwasan ang pagkain ng laman at pag-inom ng sariwang dugo eh. Yun nga lang, hindi mo mapipigilan ang lakas na nananalaytay sa katawan mo dahil ganap ka ng aswang. Ayokong kumain ng tao, lalo na yung mga mabubuting tao. Mas gugustuhin ko pang pumatay ng mga masasama. Tulungan niyo po ako. Huwag ka mag-alala, hindi kita pababayaan. Mahigpit siyang niyakap ng binata at hinalikan sa noo kahit puno ng sariwang dugo ang mukha nito. Hindi niya may pagkakailan na naramdaman niya ang tunay na pagmamahal mula sa binata dahil naging mabuti ito sa kanya kahit wala siyang yaman. Joanne, tatapatin na kita. Ginawa kong iyang gawin ka dahil gusto kong mabuhay ka. Simula na matagpuan kita, napamahal ka na sa akin. Pasensya ka na kung ito lang ang naisipan kong paraan upang madugtungan ang buhay mo. Wala naman akong pera para dalhin ka sa ospital eh. Tanging si Lola lang ang gumamot sa'yo. Pero hindi pa rin sapat ang mga halamang gamot upang mabuhay ka. Wala kang kasalanan. Ginawa mo lang ang naisip mong paraan. Basta, tulungan mo akong iwasan na kumain ng sariwang laman, ha? Pangako. Halika na. Linisin mo na yung katawan mo at huwag ka na mag-alala pa. Lumilipas sa mga araw. Ngunit naging agresibo si Joanna. Bagamat nariyan si Lando at Lola Ason upang umagapay sa kanya. Naging malakas ang kanyang katawan dahil sa naparami ang pinainom ni Lola na dugo na may abdo ng ahas. Naku, Lando. Ako siguro ang dahilan kung bakit nagkakaganyan si Joanne eh. Naparami yata ang pagpapainom ko sa kanya ng abdo at dugo. Saka gustuhan kong gumaling siya agad. Sa ngayon po nakokontrol niya na ang kanyang sarili sa pagkain ng mga alaga natin. Yun nga lang, parang naging agresibo na siyang balikan ng mga taong nanakit sa kanya. Sinabi niyang trinaidor siya ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Bantayan mo na maigi si Joanne ha. Mamaya umalis pa rito at mapahamak. Kinagabihan napabalikwas ng bangon si Joanna nang mapanaginipan sina Nancy at Dave kasama ang mga lalaking nagpahirap sa kanya. Tumatawa pa ang mga ito habang nakaharap sa kanya habang siya'y nasa silya. Ito na ang tamang panahon na balikan ko kayo. Hindi ko hahayaan na magpakasasa kayo sa lahat ng perang pinaghirapan ko. Mga traitor! Kinuha niya ang palakol na nakasandal sa dingding at umalis ng bahay. Nagising si Lando. Naminog ang kanyang mga mata nang mapansin na wala na sa papag na hinihiga nito si Joanna. Lumabas na naman siya. Kumakatay talaga ang ulo ko sa kanya. Ayun siya. Dinala pa talaga ang palakol ko. Masundan nga siya. Dali-daling lumabas ang binata sa bahay at iniwan na mahimbing na natutulog si Lola. Napansin niyang nanilisik ang mga mata ni Joanna nang mapalingon sa kanya at inambahan siya ng hawak nitong palakol. Oops! Ako to, Joanne! Saan ka pupunta? Tara, umuwi na tayo. Ikaw na lang ang umuwi. May pupuntahan ako ngayon. Hindi kita pwedeng hayaan, no? Mamaya mapahamak ka pa eh. Nararamdaman ko ang kakaibang lakas na nananalaytay sa katawan ko. Ito na ang panahon na kailangan kong singilin sina Nancy at Dave sa lahat ng pagkakautang nila sa akin. Hindi na ako natatakot na harapin sila. O sige, kung yan ang plano mo, sasamahan na kita. Hindi pwede mag-isa kang lumusob doon. Kapwa sila nagpalipat-lipat sa mga puno at mabilis na nagtatatakbo sa kasukalan. Tila walang kapaguran ng kanilang mga paa kahit malayo ang kanilang nilakbay. Nakarating sila sa mansyon kaya't napanganga si Lando nang makita ang malaking bahay sa kanyang harapan. Nandito na tayo. Halika na sa loob. Dito ka nakatira? Oo, bakit? Grabe, ang laki namang bahay nito. Hindi ka ba naliligaw sa loob? Hindi naman. Katulad sa gubat, kabisado na ang daan. Ay, oo nga naman. Halika na. Susurpresahin pa natin ang mga bagong nakatira sa mansyon.
Doon tayo dadaan sa likod dahil may secret door doon na ako lang ang nakakaalam ng numero. Mabuti lang talaga hindi naapektuhan yung utak mo. Kaya naalala mo pa ang lahat. Kahit hindi ko alam ang secret door na sinasabi mo, sasama pa rin ako sa'yo. 5, 4, 6, 6, 5. Ay, napindot ko na. Maya-maya ay bubukas na rin yan. Hindi tayo maaaring dumaan sa harap dahil may gwardyang bantay. Grabe naman ang pintuan nyo. Di pindot. Samantalang sa bahay namin, di tulak at kadena pa. Shhh! Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa atin. Doon ka na muna sa kusina. Dahil wala namang pumupuntang tao dun sa ganitong oras. Dahil may kanya-kanyang refrigerator ang bawat silid. Ha? Ano naman yun? Ipapakita ko na lang sa'yo para hindi ka tanong ng tanong. Dahan-dahan silang pumunta sa kusina at binuksan ni Joanne ang refrigerator. Muntik nang mapasigaw si Lando nang makaramdam ng lamig at makita na ang daming lamang pagkain. Grabe ang lamig sa loob. Pwede bang matulog dyan? Ang dami pang pagkain. Siyempre hindi. Dahil magiging yelo ka kapag pumasok ka riyan. Kumuha ka na ng pagkain na gusto mo. Ito may alak. Mukhang masarap to ha. Nagpapakasarap talaga sila sa pera ko. Pwes, gugulatin ko sila. Tumito ka na muna ha. Ako na ang papanhik sa taas. Basta bumalik ka. Oo. Binuksan ni Lando ang bote ng alak at nilakdak yun. Nasarapan siya kaya inubos niya ang isang bote at muling kumuha sa loob ng refrigerator hanggang sa makaramdam siya ng pagkahido. Ang lakas yata ng tama ng alak nito sa akin pero ang sarap. Sandali, may paparating. Kailangan ko magtago. Ay, bakit nandito sa mesa tong bote? Bakit wala na tong laman? Ay nako, ininom na naman siguro ng katulong. Siya siguro yung Dave na sinasabi ni Joanne. Mukhang hindi talaga mapagkakatiwalaan. Ang sabi niya walang pumupunta rito ng ganitong oras. Muntik na ako dun Ang bihira. Naku na lang to lalagay sa kwarto. Ang mahal pa naman ng alak na to tapos iinumin lang ng mga katulong. 5 to 2 na lang ang natira. Pailing-iling na lumakad si Dave paakyat ng hagdan. May nakita siyang nakatalikod na tao. Sa pag-aakalang ang katulong na kumuha ng alak ang naroon. Hoy! Ilang beses ko na sinabi sa inyo na huwag kayong kumuha ng pagkain at inumin sa ref. Hindi pa kayo nakontento sa binibigay ko sa inyo? Magnanakaw pa talaga kayo, ha? Magnanakaw? Sino kaya ang magnanakaw sa atin? Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Huwag kang lalapit, babato ko tong alak sa'yo. Oh, Dave. Huwag kang matakot. Ako lang naman ang babaeng gusto niyong patayin para maangkin niyo ng mahal kong pinsan ang lahat ng pagmamay-ari ko. Buhay ka pa palang hayop ka. Iniyakan pa kita sa pag-aakalang pinatay ka ng mga lalaking dumukot sa atin. Joanne, ikaw ba yan? Oh, bakit natatakot ka? Dapat nga maging masaya ka sa pagbabalik ko, di ba? Dahil magsasama ulit tayo. Pero bakit ganyan ang itsura mo? Ang pangit, tsaka hindi na kita makilala. Kayo ang may kagagawan kung bakit ako nagkaganito. Malas niyo lang at nakatakas ako at nakaligtas. Ngayon, babawiin ko ang lahat ng sakin. Maging ang batang nasa sinapupunan ko'y pinagkaitan niyo ng karapatang mabuhay. Papatayin ko kayo. Lahat kayong nagpahirap sa akin. Bitiwan mo yung palakol, John. Pakiusap. Maghunos dili ka. Nakakaliw pagmasta ng itsura mong nangangatog sa takot, Dave. Titigan mo ang mukhang ito. Dahil ito ang sanhi ng kasakiman niya. Nag-alaga ako ng ahas sa pamamahay ko na siyang tutok lang sa akin. Pues, babaliin ko yung mga buntot niyo at mga pangil! Binato ni Dave ang hawak nitong bote patungo sa aswang na si Joanna. Bagamat hinampas niya yon gamit ang palakol, dahilan na mabasag ito. Aatras na sana si Dave, ngunit may mga bisig na pumigil sa kanya.
Oh, pare, saan ka pupunta? Kinakausap pa ng babaeng mahal ko. Alam mo, kahit ganyan ang itsura niya, mahal na mahal ko yan. Kaso nga lang ginago mo eh. Alam mo ba kung anong ginagawa ko sa mga taong kinamumuhian ko? Ha? Hinihila ko ang bituka at pinupulupot sa mismong leeg nito. Gusto mo bang iparanas ko yun sa'yo, ha? Pakiusap, huwag niyo ako saktan. Maawa kayo sa akin. Hawakan mo siyang mabuti, Lando, at sumunod kayo sa akin. Huwag kang magtatangkang sumigaw, Dave, dahil hindi kami magdadalawang isip na putulin yung leg mo. Narinig mo yan, pare? Tumahimik ka na kung ayaw mong baliin ko yung leg mo, ha? Para malaman mo, 50 ang katao ng pinatay ko. At parang madadagdagan pa ngayong gabi. Maawa na kayo sa akin. Pakiusap, ilayo mo yung palakol sa leg ko. Binuksan ni Joanne ang basement gamit ang susi na kinuha niya sa aparador. Malikabok roon na dahil matagal nang hindi nililinis. Yun ang lugar na ginawa niyang library nung siya'y nag-aaral pa. Pinaupo nila sa silya si Dave at itinali ng lubid. Bantay sarado siya ni Lando, dahilan na hindi ito makapalag. Bantayan mo lang mabuti ang hayop na yan. May bibisitahin lang ako sa taas. Pakiusap, Joanne. Huwag mo saktan si Nancy. Aba? Nakakaselos naman ang pag-aalala mo sa kanya. Bibisitahin ko lang naman siya at kikilitiin ang kutsilyong ito. Huwag mong gawin yan sa pinsan mo, Joanne. Hindi ka masama. Mabait kang tao na nakilala ko. Kayo ay nagturo sa akin na maging masama. Alam mo, Dave, wala na akong nararamdamang pagmamahal at awa sa inyo. Puro pot ang nangingibabaw sa puso at isipan ko. Kaya kahit magmakaawa ka man at lumuhod, hindi ko kayo mapapatawad sa lahat ng sakit na ipinaramdam nyo sa akin. Huwag ka na kasing paepal, pare. Tanggapin mo na lang kaparusahan na sasapitin mo sa kamay ng mahal ko. Kung hindi ka pa naman kasi gago eh, bakit gusto mo siyang patayin? Umalis ng silid si Joanne at tinungo ang kwarto ni Nancy. Walang nakapansin sa paglusob nilang dalawa, maging ang gwardyang bantay. Napamangha si Lando sa litrato na nakapatong sa mesa dahil yun ang maamong mukha ni Joanne na wala pang pinsalang natamo. Ang ganda pala ni Joanne. Tapos sasayangin nyo lang? Mga halang palang bitukan nyo eh. Alam mo pare, para bang may bumubulong sa akin na patay na kita ngayon. Nasisiyan kasi akong pumatay ng taong kagaya mo eh. Ilayo mo nga yung bunganga mo sa akin. Ang baho at tumatalsik pa yung laway mo. Mas mabaho pa ang pagkatao mo kaysa sa akin. Nagbihis ka lang ng magarang damit. Ngunit hindi natatabunan nun ang kasamaan na nananalaytay sa dugo mo. Samantala, binuksan ni Joanne ang kwarto at kinuha ang cellphone na nakalapag sa ibabaw ng mesa at inilagay sa bulsa. Maya-maya'y nagising si Nancy nang maramdamang may nakatanaw sa kanya at humahawi sa kanyang buhok habang natutulog. Babe? Sino ka? Lumayo ka sa akin! Nasaan si Dave? Oh, Nancy! Bakit nagulat ka? Ang sarap naman ang buhay mo rito, no? Kumusta naman yung pakiramdam na magpakasasa ka sa pera na hindi mo pinaghirapan? Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Ang bilis mo namang makalimot. Hindi mo ba ako na-miss? Ako to, si Joanne, ang trinaydor at pinapatay mo! Joanne, buhay ka? Oo. Bakit? Ayaw mo ba? Naku naman, hindi lang pala pera ang kinuha mo sa akin. Maging ang lalaking mahal ko na binaboy ako. Sa bagay, siguro matagal nyo nang pinagplanuhan na patayin ako upang makuha nyo ang lahat ng mga ari-arian. Tama ba ako, Nancy? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Layuan mo ako! Talaga? Hindi mo ba ako pinapatay na gaya ng sinabi ng isa sa mga tauhan mo noon? Sinabi niya sa akin bago ako nakatakas. Kaya wag mo akong daanin sa pagbabalat kayo na ahas ka! Isa kang traidor! Malakas na sinampal ni Joanne si Nancy, kaya't napasubsob ito sa dingding. Nilapit ng aswang na si Joanne
ang kanyang pangit na mukha sa mukha ni Nancy upang makita nito ang ginawa nito sa kanya. Tingnan mo ang mukha ko! Ito ang resulta ng pagtatraidor niyo sa akin! Ngayon mo sabihin na wala kang kasalanan sa lahat ng nangyari! Maging ang anak ko'y nawala dahil sa kahayupan niyo ni Dave! Mga sakim at walang kasing sama! Aray! Bitiwan mo Hindi ka pa maaamin sa lahat ng kasamaan mo! Gusto mo bang mabuhay pa o si Dave? Pakiusap, huwag mong saktan si Dave. Oo na, ako nagpapatay sa'yo para mapasakin ang pera. Ngunit pinagsisisihan ko na lahat ng ginawa kong kasalanan. Pakiusap, Joanne, patawarin mo ako. Gusto mo lumuhod ako sa harapan mo para mapatawad mo lang ako. Malakas na tinadyakan ni Joanne si Nancy. Dahilan para mabuwal ito sa sahig. Hindi na ito nakaramdam ng awa kahit anong iyak ng babae, sapagkat peke ang lahat ng pinapakita nito sa kanya. Lingid sa kalaman ni Nancy na nirecord ni Joanne ang lahat ng kanilang pag-uusap sa mismong cellphone nito at ipinadala kay Atty. Cruz. Dinala nila sa basement si Nancy kasama si Dave at doon hinintay nila ang pagdating ni na attorney kasama mga kapulisan. Nanginginig sina Dave at Nancy na nakatali sa basement. Hindi makapaniwala si attorney nang makita ang mukha ni Joanne sa ganong ayos. Bagamat sigurado sang si Joanne yun dahil nakikilala pa naman niya ang kalahati ng mukha ng dalaga. Mahigpit niya itong niyakap dahil sa hindi makapaniwala na buhay pa ito. Nanumbalik sa normal na anyo si Joanne at umiiyak na humarap sa matandang abogado. Agad na hinuli ng pulis sina Dave at Nancy sa patong-patong na kaso. Noon pa man malakas ang pakiramdam ni attorney na may kinalaman si Nancy sa pagkawala ni Joanne. Bagamat hindi lamang niya ito madiin dahil wala siyang matibay na ebidensya. Saan niyo kami dadalhin? Mamang pulis, wala ho kaming kasalanan. Baliw ang babaeng yan. Hindi po namin siya kilala. Silang hulihin ninyo at ang tauhan niyang lalaki. Silang trespassing sa bahay ko. Magpapiyansa kami at kayo yung pakukulong namin! Kausapin mo na lang ang rehas, pare. Sigurado akong pakikinggan ka naman ngayon. Magdasal ka na ngayon. Dahil hindi ka na patatawarin ng mga preso sa bilibid. Sisiguraduhin kong hindi kayo makakalaya pa! Ay, ano ba? Bitawan niyo ako! Nilitis ang kaso laban kina Dave at Nancy. Nagsilabasan din ang mga taong inutusan nila na dukutin si Joanne sa takot at konsensya. Hinatulan ng frustrated murder, estafa at kidnapping ang dalawa at napatawa ng parusa na habang buhay na pagkakakulong. Maging ang mga lalaking sangkot sa pagdukot ay kinulong. No, hindi maaari ito, attorney. Aapela kami. Gumawa ka ng paraan upang makalabas kami rito. Ikaw babae ka. Sisiguraduhin kong papatayin na kita kapag nakalabas ako rito. Hindi lang kalahating mukha mong sisirain ko. Yun ay kung makakalabas ka pa. Himasin mo na lang ang mga rehas. Kung noon, matipunong katawan ni Dave, ngayon, magdusa ka! Buisit kang babae ka! Papatayin kita! Lumakad palabas ng Hall of Justice si Joanne kasama sina attorney, Lando at Lola Asona. Ngunit umiiyak na lumuhod sa kanyang harapan si Dave na nagmamakaawa. Joanne, alam kong hindi mo ako mapapatawad sa lahat ng kamaliang ginawa namin sa'yo. Patawarin mo ako. Maging sa buhay ng ating anak na nawala dahil sa kangalang ko at nasilaw sa salapi. Haharapin ko ang parusa sa akin. Sana balang araw, mapatawad mo ako. Walang salita na kumawala sa bibig ng dalaga. Kagaya ng peklat sa kanyang mukha. Naghilo man ang sugat, ngunit hindi nawala ang marka na dulot ng kasakiman at pagiging makasarili ng dalawa. Ang laki ng pera na nakulimbat ni Dave at Nancy. Kung hindi ako bumalik, siguro tuluyang nalugi na ang negosyo na ipinamana sa akin ni Mommy Trinidad. Ang laki ng mansyon na tinitirhan mo, Joanne. Mamimiss ka namin ni Lola. Paanong mamimiss? Magkakasama na tayong titira dito sa mansyon. Talaga? Naku naman. Huwag ka mag-alala. Ako na ang bala sa mga tanim sa hardin. Si Lola ang tagaluto natin. Hindi ka naman siguro susumpungin ng pagiging aswang. Sa tuwing makakaramdam ka ng init ng katawan, pumasok ka na lang sa refrigerator
para malamigan ka. Ikaw talaga. Akala ko noon napakaseryoso mo. Ang kulit mo rin pala. Muling naging seryoso ang mukha ni Lando at inilapit ito ang mukha sa dalaga at hinalikan niya ito sa labi. Kahit hindi ko pa man alam kung sino ka o anong tunay mong pagkatao, napamahal ka na sa akin, Joanne. Hindi ko kailangan ng maraming pera para mabuhay. Ang mahalin kay sapat na sa akin dahil sanay naman ako sa hirap eh. Sa'yo ko naramdaman ng tunay na pagmamahal, Lando. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo niyo sa akin. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya, mahal ko. Bakalipas ang 1 taon na, ikinasal na sina Lando at Joanna. Unti-unti nilang binangon ang negosyong pinalugi ni Nancy at Dave. Samantala, naging masalimuot ang buhay ni Nancy at Dave sa loob ng kulungan. Si Nancy ang naatasan sa paglilinis ng banyo. Bugbog ang inaabot niya sa tuwing hindi niya nagagawang inuutos ng mga preso. Salungat sa buhay na tinatamasa ngayon ng pinsan niyang si Joanna, na masayang namumuhay kasama ang asawa nitong si Lando, na isang aswang. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shoutout po tayo kay Ann Loisis. Welcome Ann sa Ingkong Channel. Hi kay Joy Marie Teves from Hong Kong. Hi kay Pangga from National Center for Mental Health. Shoutout kay Angie at Felia Mawak family. Kamusta po kayo? Hi kay Sally Albino from Kawayan City, Isabela. Hi kay Chloe Abalos from Riyadh, Saudi Arabia. Hi kay MGS14. Hi kay Corazon Cacalda from San Mateo, Rizal. Happy birthday kay Kyle Andre, galing kay Mami Aiko from Bahrain. Hi kay Michael Rivera. Hi kay Henry Vargas from Calbayog City, Samar. Hi kay Cliven Dubalan. Hi kay Nelbilin Omusura from Buena Vista, Agusan del Sur. Hi kay Jose Casabuena from Iloilo. Alright, maraming salamat po and God bless all of you.